Kaya también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, chequea anay si embuenamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea firme si justo va el level del oil. Bisya también si tiene leaking. W. Water. Chequea también con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator y tiene agua el windscreen wiper. Firme lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay husto y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Chequea si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi chequea con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap na Magandang araw sa iyo, ka-HNP. Isang napakapayapa at pinagpalang araw sa ating buong pamilya na nakikinig
sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging sa mga kababayan natin na nasa abroad. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na bumabati sa inyo sa ating programang Ang Hardin ng Panalangin. Dito po panandalian muna nating ibababa yung mga mabibigat nating dinadala. Baka meron tayong mga pag-aalala, pagkabalisa o takot na nararamdaman ngayon. Ibaba muna natin para mapuno yung ating mga puso ng pag-asa, kapayapaan, at salita ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay nagluluto siguro ng almusal ngayon at naghahanda na rin yung iba sa pagpasok sa kanilang trabaho, o baka naman kasalukuyan ng nasa gitna ng trapiko, no? Papunta na sa trabaho. O yung iba ay nagtatrabaho pa sa ibang bansa, o nagpapahinga na siguro, gabi siguro sa kanila ngayon. Habang kayo ay nakatutok po dito sa ating broadcast, naku, samahan niyo muna ako ng ilang minuto lang naman pagbubulay sa mga salita ng Diyos at syempre yung ating oras din ng pananalangin. Maganda at maligayang pakikinig din po sa mga kasama natin ngayon sa live stream natin sa FB. Good morning kay Kuya Ador, sa Malapitan family, kay Nanay Feli, kay Tatay Boy, sa Espiritu family. Good morning po sa inyo. Maligayang pakikinig din kay Ate Baby Adriano, kay Nanay Tideng Mangundayaw, at kay Nanay Isabel Hugilon, at sa buong pamilya, kay Tonton, kay Rachel, pagpalain kayo ng ating Diyos. Kay Brian at Kath Lipata, maligayang pakikinig. Good morning. Kay Nanay Corazon, kay Cherish, kay Gabe, salamat sa Diyos. Kayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kay Raincy Arieta, yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito. At maging kay Agnes Bonyog, Nanay Leonie Lopez, Nanay Vicenta Tolentino, patuloy nating ipapanalangin po sa Diyos ang inyong mga concerns. Si Evelyn Negrito at ang buong pamilya, binabati rin natin ang maligayang pakikinig. Kasama rin si Dolores Gamban. Pagpalait po kayong lahat ng ating Panginoon. Mag-relax muna tayo, huminga po tayo ng malalim at ihanda natin ang ating mga puso. Dahil tandaan po natin palagi, every gising is a blessing. Magsisimula po tayo muli ngayon ng isang bagong serye at ito ay tatawagin nating Walking into the New o paghakbang sa bagong simula o chapter ng ating buhay. Mga 4 na araw siguro itong ating serye. At ang pangunahing kaisipan natin dito sa seryeng ito ay focusing on the mindset shift required to move forward. Pagbabago ng mindset ang susi sa pag-abante. Yan, kung kayo ay driver na katulad ko, alam nyo na yung ating ibig sabihin. Ang ating tema o topic o paksa natin ngayon sa ating reflection bilang panibula ng ating serye ay forgetting what lies behind. Forgetting what lies behind. At ang pagbubulayan po natin ngayong umaga ay makikita sa Filipos Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 14. Filipos 3, 13 hanggang 14. Sabi po rito, mga kapatid, hindi ko itinuturing na naabot ko na ang layuning ito. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong marating ang nasa unahan.
Nagpapatuloy ako sa pagtakbo patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala na itinakda ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang pagtawag na ukol sa langit. Alam nyo mga ka-HNP, ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay may malalim na pinanggagalingan. Sinulat po ito ni Pablo habang siya noon ay nakakulong sa Roma. Isipin ninyo, nasa loob ng madilim na preso, limitado yung kanyang galaw, at may banta sa kanyang buhay. Bago po naging mananampalataya ni Kristo si Pablo, siya po ay si Saulo kung tawagin, isang makapangyarihang pinuno na nagpahirap, nagpakulong, at naging sanhi po ng kamatayan ng mga unang sumasampalataya kay Jesus. Kung may tao mang mabigat o may mabigat na multo ng nakaraan, tawag nga nila, si Pablo yon. Kasi pwede siyang makulong sa matinding guilt, pagsisisi siguro habang nasa loob ng selda, isip-isipin niya yung mga ginawa niya dati. Bukod dito, ang lungsod po ng Filipos sa isang kolonya po ng Roma kung saan sikat na sikat po yung mga Roman Games, kabilang na po yung mga karera sa pagtakbo. Kaya naman po ginamit ni Pablo ang pamilyar na larawan po ng isang atleta upang ipaliwanag po yung kanyang punto. Alam niya po na ang isang seryosong mananakbo sa Isthmian kung tawagin o Roman Games, ay hindi po lilingon sa likod dahil bawat segundo ay mahalaga. At ang paglingon sa likod o sa likuran ay pwedeng maging sanhi ng pagkatalo. Kaya kahit physically nakakulong si Pablo, ang kanyang mindset po ay malaya at nakatingin siya paabante, pasulong. Ginamit po niya yung sarili niyang buhay para sabihin, kung nagawa kong kalimutan ang madilim kong nakaraan para maabot ang finish line ng Diyos, kaya mo rin. Kaya mo rin. Ikaw na nakikinig ngayon, o wag mo nang isipin yung iba, ikaw mismo, kaya mo rin, sinasabi ni Pablo. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang sikat na runner, tawagin po natin siyang Marco. Si Marco ay kilala pong mabilis, disiplinado at talagang paboritong manalo sa isang malaking marathon. Todo ang ensayo niya bilang paghahanda at nang sumapit ang araw ng karera, nanguna agad si Marco. Kitang-kita na nasa kanya ang momentum. Pero noong nasa huling 2 kilometro na lang siya, narinig niya yung yabag ng mga paa sa likod niya. Nakaramdam siya ng takot at kaba dahil sa takot na maabutan, lumingon si Marco sa kanyang likuran para tingnan kung gaano kalapit yung kanyang kalaban. At dahil nga lumingon siya habang tumatakbo ng mabilis, nawalan siya ng balanse. Natisod siya sa isang maliit na bato lang na dapa at gasgas yung kanyang tuhod. Habang bumabangon siya, nalagpasan na siya ng ibang mga tumatakbo rin. Matapos ang karera, tinanong siya ng kanyang coach, Marco, bakit ka lumingon? Ang focus mo dapat ay nasa finish line, hindi sa likod mo. Ka-HNP, nakaka-relate ka ba kay Marco? Ilang beses sa buhay natin na imbis na sumusulong tayo, nadadapa tayo dahil pabalik-balik ang lingon natin sa nakaraan. Tandaan niyo po, you cannot run forward if you are looking backward. Yan ang prinsipyo sa pagtakbo. Hindi ka pwedeng tumakbo pasulong kung ang mata mo ay nakapako sa likod. Marami po sa atin ngayon mga ka-HNP, ang physical siguro natin ngayon ay narito sa kasalukuyan, nakaupo tayo, nakikinig o may ginagawa tayo. Pero ang emosyon at isipan natin ay nakakulong pa rin sa nakaraan. Ang tanong kasi ano ba ang memory o identity ng iyong brokenness na
bit-bit mo pa rin hanggang ngayon? Ito ba ay ang kasalanan na nagawa mo noon na paulit-ulit mong isinusumbat sa sarili mo? Ito ba ang sakit ng pagkabigo? Nabigo ka dahil sa negosyong nalugi, relasyong nawasak, hiwalay ka na ngayon, o pagkakataon siguro na nasayang ilang taong lumipas, hindi natin ginamit ng maayos at ginawa ang kalooban ng Diyos. Minsan may mga panghihinayang. O baka naman ang identity mo ay nakatali na sa salitang kawawa naman ako, biktima ako, no? Lahat na lang ng pagse-self pity ng marami sa atin. Kaya hindi mo na makita ang tagumpay na inihanda ng Diyos para sa iyo. May maganda pa ring plano ang Diyos sa ating lahat. Kay HNP, makinig po kayo mabuti. Kung binigyan ka ng Diyos ng bagong umaga, ngayon mismo, isang bagong umaga, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento mo. Nililimot natin ang nakaraan, hindi dahil wala itong kwenta. Hindi natin sinasabing ganon, kundi dahil tapos na ito. Hindi mo na pwede pang maibalik ang nakaraan. Ang totoo, binayaran na nga ni Jesus ang mga pagkakamali mo doon sa krus nung siya ay nag-alay ng kanyang buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. At sa pamamagitan nun ay tinanggap natin ang kapatawaran ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Kung ang Diyos nga, pinatawad ka na, bakit ikaw hindi mo pa pinatatawad o pinapatawad ang sarili mo? Di ba? Isipin niyong mabuti yon. Diyos nga mismo ay gumawa ng paraan, at yun na nga po ay si Jesus, upang ikaw ay tubusin, bayaran yung parusa ng ating mga kasalanan at palayain ka niya sa makapangyarihang kontrol ng kasalanan sa buhay natin. Kung pinalaya ka na ng Diyos, pinatawad ka na nga ng Diyos, bakit hanggang ngayon ay pinahihirapan mo pa rin ang sarili mo? Iwanan mo na yung mabigat na bagahe ng nakaraan sa finish line. Halimbawa ay naroon tayo ay nagsisimula uli ng bagong chapter ng buhay natin. Huwag mo nang bitbitin sa hinaharap o sa kinabukasan ang mga bagaheng yan dahil may magandang inilaan ang Panginoon para sa iyo. Kaya mga ka-HNP, ano ba ang pwede nating gawin sa mga panahong ito ng ating buhay? Number 1, i-identify natin ano ba yung bigat at i-release natin. Identify and release. Sulat mo sa papel. Simulan mong mag-release. Sulat mo sa papel o kaya sabihin mo sa sarili mo ngayon kung ano yung sakit o kabiguan ang pilit mong binabalikan. Yun bang balik ng balik sa iyong kaisipan. Pagkatapos, isurrender mo sa Diyos. Mag-pray ka. Sabihin mo, Lord, iwan ko na po ito sa iyo. Sapat na po ang panahong dinadala ko ito. Gusto ko nang maging malaya. Binibitiwan ko na po ito sa iyong harapan. Number 2, focus on the next step. Huwag mong tingnan yung buong marathon ng buhay kung na-overwhelm ka. Tingnan mo lang ang susunod na hakbang na ipinapagawa ng Diyos sa iyo ngayong araw. Kasi kung minsan ang isip natin naglalakbay, napupunta doon sa first 6 months o first 1 year o 2 years or the next 5 years o 10 years. Okay lang naman yung merong plano. Kaya lang, pagka natatabunan na nito, yung ano ba yung ngayon? Problema yon, di ba? Number 3, encourage another ka-HNP. Baka may kilala po kayo. Kung may kakilala ka na bagsak ang kalooban, pinanghihinaan ng loob, lugmok pa rin sa nakaraan, pwede mo siyang tawagan or i-chat o i-text mo ngayon. Ipaalala mo sa kanya na ang ganda ng buhay kasama ang ating Panginoon. Kung maimbitahan mo siya mag-join sa ating group chat, may group chat ang ating mga listeners dito sa ating programa. Pwede rin para patuloy tayo mag-encourage sa isa't isa. Tandaan po ninyo, huwag nang lumingon sa likod. Tumakbo
ng may pananampalataya. Muli, ako po ang inyong hardinero, Pastor Emma Aquino, na nagpapaalalang sa hardin ng panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero pinili mo akong pagtiwalaan, O Diyos, sa mga gawain mo. Ako'y ginamit sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Kayo ay patuloy na nakikinig po dito sa himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito ang inyong kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng Diyos. Tayo pong muli ay magsama-sama sa ating pananalangin. Lumapit po tayo sa ating Diyos. Mapagpalang Ama naming nasa langit, Ikaw po ang lumikha ng langit at lupa at napakadakila talaga ng iyong pangalan. Salamat po dahil ikaw ang Diyos ng bagong simula. Salamat dahil hindi mo kami sinusukuan sa aming mga pagkakamali, kabiguan sa buhay.
ngayong umaga, idinadalangin ko po ang bawat ka-HNP na nakikinig ngayon na nahihirapang mag-move on mula sa kanilang nakaraan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, palayain mo po sila sa tanikala ng guilt, ng kapaitan o sama ng loob at ng panghihinayang. Ipaalala mo po sa kanila na mas malaki ang iyong biyaya kaysa sa kanilang nakaraan o kahapon. Lumalapit po kami sa iyo ngayon para sa lahat po ng mga kabataan na nakikinig din ngayon o sa bawat magulang na nahaharap sa iba't ibang mga challenges sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. You know how much of their lives are spent online. Ang dami po nakababad na sa social media at alam mo rin yung mga hidden struggles na kinakaharap nila sa bawat pag-scroll, pag-like, pag-post nila sa mundo kung saan ang dali pong magkumpara ngayon. Ipaalala niyo po nawa sa kanila yung tunay na halaga, no? Yung kanilang tunay na halaga. Kasi kung minsan nalilimutan na nila po yan at hinahanap nila ito doon sa kanilang mga nakikita sa social media o sa mga friends nila. Tulungan mo silang ma-realize na yung kanilang halaga ay hindi naman nasusukat sa number of likes or views or followers, kundi po sa pagmamahal na ibinigay niyo po sa kanila. Ingatan niyo po sila doon sa trap of comparison na kung saan ay nagbibigay ng pressure sa kanilang isipan to look perfect all the time. Eh, di naman po ganun, Panginoon. So grant them wisdom, Lord, sa bawat content na kinakain po ng kanilang isipan sa panahong ito. Give them discernment, napaka-importante na mayroong guidance sa kanila para makita po kung ano ang totoo sa gitna ng mga fake news at mga fake lifestyles. Bantayan niyo po nawa at ingatan yung kanilang mental health kapag nakakaramdam sila ng fear of missing out, anxiety o kalungkutan dahil sa cyberbullying at cancel culture. Sana po magkaroon sila ng gentle heart para hindi po sila maging toxic online, kundi maging boses pa rin sila ng pag-asa, respeto, at pagmamahal. Sana po, Lord, wag nila makalimutang mabuhay po sa talagang totoong mundo. Paalalahanan niyo po silang i-prioritize yung mga real connections or relationships para hindi lamang doon lagi sa screen, kundi ma-appreciate din nila yung kagandahan ng buhay outside the digital world. At kung minsan pakiramdam nila ay na-overwhelmed na po sila sa napakaraming ingay ng social media, nawa kayo po'y masumpungan nilang quiet place. Maging safe space po nila kayo, Lord. Paalalahanan niyo po sila na importante sila sa iyo, O Diyos. Kilala mo sila. At malalim na malalim yung pagmamahal niyo po sa kanila and no filters needed po sa ganitong mga sitwasyon. Panginoon, salamat po dahil naririnig mo ang aming mga iyak at panalangin ng aming mga tagapakinig ngayong umaga. Sa mga kasama namin sa live stream, si Jerome Barbante, maraming salamat kay Jonah Araneta, pagpalain mo kanilang buhay, kay April Niel, kay Marichu Del Lloro, kay Brian, kay Kathleen Pata, salamat Panginoon, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay, kay Tideng Mangundayaw, kay Elsa Senon, kay Alexander, pagpalain niyo po si Tonton, si Rachel, si Nanay Isabel Hugilon, bigyan niyo po sana ng magiging anak si Tonton at si Rachel. Pagpalain niyo po ang Avino family sa kanilang kinakaharap ngayon na hearing sa korte. Dalangin ko ang hustisya, ang favorable na desisyon ng judge ay ipagkakalob niyo po sa kanila. Pagpalain niyo po, Panginoon, si Ate Baby Adriano kasama ng kanyang buong pamilya. Naniniwala po kami, ikaw pa rin ang Diyos na pwede namin pagkatiwalaan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maging sa Araneta family, kay Ate Jonah, kay Elvis Santos, pagpalain niyo po ang kanyang buhay, si Myrin Beltran,
release ng provision, maging kay Beth Miranda, mabilis na recovery, Panginoon. Sa Monyog family, kay Ma'am Agnes, pagpapala at makatagpo kanila. Salamat po at iniiwan namin lahat-lahat sa aming likuran sa nakaraan. We run toward the future with faith in you. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.